Representatives ay may daang-daang kinatawan mula sa iba't ibang distrito at party list. Ano ang mga trabaho nila? Una, gumawa ng batas. Lahat ng batas na ginagamit natin, tulad ng sa edukasyon, kalusugan at sa ekonomiya, nagsisimula sa Kongreso. Pangalawa, kontrolin ang budget. Sila ang nag-aaproba kung saan gagastusin ang pondo ng gobyerno para sa paaralan, hospital, kalsada at iba pa. Pangatlo, imbestigahan ang mga issue. Kapag may anomalya o problema sa pamalaan, pwedeng magsagawa ng hearing para matukoy ito. At higit sa lahat, sila ang boses ng taong bayan. Ibinoto natin sila para isulong kung ano ang makabubuti sa atin at sa ating mga karapatan. Bilang mamamayan, tungkulin din natin ang makialam at maging mapanuri. Alamin kung ano ang mga ginagawa ng ating mga kinatawan. Dahil sila ay para sa atin at dapat galing sa atin. Hindi lang sila gumagawa ng batas. Sila din ang boses ng sambayanang Pilipino. Alamin, Makialam, Makibahagi. ako si Jos Ignacio. Dexter Ganibe. Mavic Trinidad. Ryan Reloban, Abante! Magkasangga sa talakayan sa maiinit na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Guinera at Mr. Cool Jerry Eslana. Sport Talakan. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radyo. Mga mainit at eksklusibong balita na caught on cam. Huli sa aktwal o on-the-spot video ng mga pangyayari. Ito ang mga totoong tagpo in the act na naging viral. Na unfiltered reality sa lente ng katotohanan. Ako si Dea Ong, ito ang pag-abante ng mga kamera. Dito lang sa Tele Tabloid. Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Abante. Kailan mo masasabi kapag ang isang guy ay titikman o tatakman? Syempre kapag yung grabe mainit talagang makatingin. Ganon. Ay, ang lakas maka-attract na parang ganon. Kailan mo naman masasabi pag tatakman? Syempre kapag yung hipo lang yung tingin sa'yo, no? Kaya naman kung gusto nyong marinig ang aming kwentuhan na walang tinatakpan, Watch lang kayo dahil ipapatikim namin ito sa inyo. dito lang sa Telebabe. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng gabi. Isang oras ng talakayan at impormasyon para sa masa. Ito ang Kong Radio. Kong Radio, ang programang tumatalakay sa mga isyong pambayan, mga panukalang batas at serbisyo para sa mamamayan. Kong Radio, kasama ang batikang mamamahayag na si Mavic Trinidad. Kong Radio. Kong Radio, mula sa mga isyu sa Kongreso hanggang sa mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino. Lahat ng yan sa Kong Radio. Tutok na, magkomento, magtanong, makiisa dahil ang boses ng masa may puwang sa Kongreso. Kong Radio, makinig at manood tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Abante. Sa bawat paggising, may panibagong hamon. At sa bawat hamon, may mga boses na handang lumaban. Abante sa balita, abante sa aksyon, abante sa serbisyo publiko. Raya Kapulong at Francis Folve. Abante sa umaga, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lang sa Abante. Hindi namin alintana ang malakas na hangin, ulan at baha sa tuwing bumabagyo. Nasa puso namin na ihatid ang balita at bawat impormasyon upang tayo ay maging ligtas sa anumang sakuna. Karamay niyo kami at saksi sa bawat trahedya ng bawat panahon. Makakaasa kayo na lagi naming susuriin ang bawat impormasyon na aming ihahayag. Ito ang aming sinumpaan sa larangan ng pagsasahimpapawid, sapagkat ang balita ay patuloy na susulong at kasama namin kayo sa pag-abante. Kulitan, Hindi ko
kunwari na mo? Ang alam ko, pinasok siya doon sa madilim na ano. Sa madilim na ano? Hindi. Tawanan. Award sila sa dangal. Dangal. Sabihin niyo, kasi, At walang humpay na tsikahan. yes, ito lang ng ibiga ang nag-report. Julia Barreto, ang balita po. Miss Grand International nila Atisa Manalo. Dito lang yan sa Marisol Academy. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito lang sa Abante. Susunod na ang Sport Talakan. Good news mga kaabante, dahil ang inyong number 1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Magkasangga sa talakayan sa maiinit na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Gudingera at Mr. Cool Jerry Esplana. Sport Talakan. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radyo. Good day mga kaabante. Ako po ang inyong Defense Minister, Jerry Codinera. At ako naman ang inyong kakulitan, Coach Jerry, Mr. Cool S. Plana. At ito ang Sport Talakan. Dito sa DWAR 1494. Ayun pare, wala akong katabi ngayon. Nasaan ka ba? Ha? Well, nandito ako sa Malabon City sa City Youth Development Unit. No? Meron kaming important meeting. Buti na nakahingi ako ng konting panahon para makapag-show. And then after dito, tuloy yung meeting namin. Ganun ba? Alam ko pare, the other day nandun ka sa, may bago ka na naman paliga pare. Yes, yung sa Pinoy Liga, di ba, nag-commissioner tayo sa Alumni Cup na siyempre, di ba, naka-meeting ka namin. Gusto ka namin maging kapartner sa ating next month cup, di ba? Yung sabihin, yung mga team din ng mga teams, no? Tapos doon naman ako naman magiging deputy mo, sakali. Pero kung tignan natin kung anong mangyayari. Kasi alam mo naman, maganda may liga. Sa yung hinahawakan ng ating chokaran, si Penny Benitez. Okay, at maganda mga nangyari laro nung last Saturday. Yung UE Ateneo. Naku, nagkaka-PC ka na, pero at the end of the game, talagang bati pa rin sila, no? Nakakatuwa nga, nakita ko lahat sa social media, pare. Nandun lahat yung mga parang nag-reunion yung Ateneo, Letran, Lasal. Yes, Lasal. Alright, pare, apat ang topic natin ngayon. Simulan na natin, pare, para umabot pa tayo sa ating blind item, pare. Ha? Alright, sige, simulan ko na, pare. Si KQ, Kevin Cambao, hindi na nga ba swak maging KBL Rookie of the Year? Pare, para sa ating unang talakayan, umiinit ngayon ang diskusyon online kung swak nga bang maging KBL Rookie of the Year. Si Kevin Cambao ng Goyang Sono Sky Gunners para sa 2025-26 season. Sa social media, hati ang opinyon natin ang ating mga katalakers matapos lumabas ang ulat na ilang South Korean basketball journalist ang kanilang pagtutol sa kanyang posibleng pagkapanalo. Ayon sa isang veteranong reporter sa isang YouTube podcast, para lamang raw sa mga lokal na Korean players ang parangal at hindi dapat isama ang mga foreign or Asian quota imports. Sa kabilang panig, iginiit ng maraming fans at analyst na dapat performance ang maging basehan at malinaw na pasok si Cambao dahil sa kanyang solidong laro at malaking ambag sa kanyang koponan. Para sa kanila, rookie pa rin si Cambao sa KBL at hindi dapat maliitin ang kanyang impact dahil lang sa kanyang nationality
habang hinihintay pa ang opisyal na anunsyo sa KBL Awards sa darating na April. Ang tanong ngayon, pre, dapat nga bang limitahan sa locals ang Rookie of the Year o dapat talaga na laro at resulta lang ang dapat na magdikta? Yun. Anong din-decide dyan yung organizer, no? Ano bang kanilang program para dyan? Kung si Rookie of the Year ba, kasama mga foreign o Asian imports, di ba? Wala tayong magagawa kung yun yung nakalagay. Ngayon, pero kung titignan mo, di ba? Siyempre, para sa pride ng mga local players, magandang Rookie of the Year is coming from the local players, di ba? Kasi mayroong Asian import, siguro pwede siya sa best Asian import, best foreign import. Kasi alam mo naman sa ganyang liga, di ba? May mga foreign imports at may mga Asian imports, di ba? Mapasaan na tournament dyan sa ano, di ba? Sa Japan yata, mapa-Korea, may ganun silang, meron ganun silang ano debate, parang they allow this Asian and foreign imports, no? So may punto rin naman siguro sa akin yung mga sports writers na siyempre maganda pride ng local talents na sa kanila kuhanan. Pero nasa organizers yan. Baka naman sinabi ang Rookie of the Year kasama yung mga other players from different nationalities. Okay? So mangyayari lang dyan is they should gano'n ang clamor ng mga, especially ng mga local journalists and local basketball aficionados, they should sit down and amend, okay, yung pagkuha ng Rookie of the Year kung talagang pure local players o isasama, okay, yung mga una naglaro ng mga Asian imports. Alright, tama pare. Ganun din halos yung yung obserbasyon ko na talagang kung dapat talaga yung performance basis supposed to be and solid play ang basis, like what's happening sa atin, mga nangyayari dito sa PBA, lahat talaga performance basis. Meron na tayong mga rules, criteria, kung sino ang mga pwedeng manalo. It will all depend dun sa organizers nila, dun sa mga technical committee nila. I'm sure it was already parang na-discuss na nila yon among themselves. So almost patapos na yan, pare. I think patapos na yung liga nila. So I don't think meron pa ma-alter pa, mapapalitan pa nila yung rules if ever, So we just have to find out kung anong rules yung basis nila rito. Pero dito kasi sa atin, it's being discussed bago mag-start ang tournament. Kung ang kasama ba sa NCAA, kung kasama ba yung Foreign Student Athletes Awards. So kasama kahit hanggang MVP. So tapos so ngayon ito na lang ano na lang to. Sila na lang ang magdi-discuss nito among themselves kung ano ang napag-usapan nila. Correct. Siyempre naman natutuwa tayo at ating kababayan na si KQ, isa sa mga talagang sinasabing sigurado na diyan sa award na yan. It only showed na talaga napakagaling ng ating mga kababayan na naglalaro sa abroad. Yan. Pare, ako babatiin ko na rin si KQ. Congratulations, ha? Para tayo na unang bumati if ever na manalo siya. Yes, congratulations, KQ. Oo. Yes. Alright, pare, bago tayo tumawid sa next topic, mga katalakers, mag-commercial muna tayo at pagbabalik ang Sport Talakan. Hello. Isang oras ng talakayan at impormasyon para sa masa. Ito ang Kong Radio. Kong Radio, ang programang tumatalakay sa mga isyong pambayan, mga panukalang batas at serbisyo para sa mamamayan. Kong Radio, kasama ang batikang mamamahayag na si Mavic Trinidad. Kong Radio. Kong Radio, mula sa mga isyu sa Kongreso hanggang sa mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino. Lahat ng yan sa Kong Radio. Tutok na, magkomento, magtanong, makiisa dahil ang boses ng masa may puwang sa Kongreso. Kong Radio, makinig at manood tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Abante. Abante Bilyonaryo Group nangunguna sa Facebook engagement. Patuloy
na ito na mas pinipili ng nakararami nating kaabante ang aming balita, impormasyon at entertainment online. Maraming salamat sa tiwala at suporta. Patuloy kaming maghahatid ng mga kwentong may kabuluhan at serbisyong totoo para sa bayan. Let's go, go, go again! Matapos mag-viral ang umano'y pagmamahal. Susuri kung nagagastos ng tama, iniulat din natin dito sa teletablo. Sa mga kaabante natin na nakatutok sa atin. Malalim po ang crisis politika. Abante at bilyonaryo. Dito ang bawat like, share at comment patunay na kayo ang aming inspirasyon. Alam mo ba kung anong ginagawa ng Kongreso ng Pilipinas? Ito ang sangay ng gobyerno na gumagawa ng mga batas para sa kapakanan ng bayan. Ang Kongreso ay binubuo ng dalawang bahagi. Ang Senado ay may 24 na senador. Ang House of Representatives ay may daang-daang kinatawan mula sa iba't ibang distrito at party list. Ano ang mga trabaho nila? Una, gumawa ng batas. Lahat ng batas na ginagamit natin, tulad ng sa edukasyon, kalusugan at sa ekonomiya, nagsisimula sa Kongreso. Pangalawa, kontrolin ang budget. Sila ang nag-aaproba kung saan gagastusin ang pondo ng gobyerno para sa paaralan, hospital, kalsada at iba pa. Pangatlo, imbestigahan ang mga issue. Kapag may anomalya o problema sa pamalaan, pwedeng magsagawa ng hearing para matukoy ito. At higit sa lahat, sila ang boses ng taong bayan. Ibinoto natin sila para isulong kung ano ang makabubuti sa atin at sa ating mga karapatan. Bilang mamamayan, tungkulin din natin ang makialam at maging mapanuri. Alamin kung ano ang mga ginagawa ng ating mga kinatawan. Dahil sila ay para sa atin at dapat galing sa atin. Hindi lang sila gumagawa ng batas. Sila din ang boses ng sambayanang Pilipino. Alamin, makialam, makibahagi. Ako si Jos Ignacio, Dexter Ganibe, Mavic Trinidad, Ryan Veloban, Abante! Alright, pasok pre. Pare, hindi ko alam, ikaw na pagtuloy, wala ako. Babalik ang sport talaga. Pare, pakiano mo na, hindi ko makapag script eh. Sige pare. Meralco Bolts pare. Nasa alanganin nga ba matapos ang injury ni Chris Newsome? Awawa naman tong Meralco Bolts na to. Ito pare, para sa topic natin number 2. Maingay ngayon online ang diskusyon kung nasa alanganin nga ba ang Meralco Bolts matapos magtamo ng MCL injury si Chris Newsome noong PBA Philippine Cup semifinals ng Game 3. Ayon kay Head Coach Luigi Trillo, sa Game 4, day-to-day pa rin ang kondisyon ni Newsome at kahit walang nakita na malubha sa MRI, aminadon siyang hindi maganda ang tsansa nitong makalaro sa do or die sa Game 5. Para sa ilang mga katalakas natin, malaking kawalan ito pare dahil si Newsome ang puso ng depensa at isa sa mga pangunahing leader ng Bolts sa mga malalaking laro. May mga nagsasabi ring mas tama na unahin ang kalusugan ng player, lalo't sa ilalim pa ito sa PRP treatment at maaring mas lumala ang injury kung ipipilit. Sa kabilang panig, may naniniwala namang hindi pa tapos ang serye at ito na ang pagkakataon para mag-step up ang buong Meralco lineup sa kawalan ng kanilang star guard. Kaya naman pare, ang tanong, sapat ba ang lalim at tapang ng Bolts para manatiling buhay sa serye kahit wala si Chris Newsome? Oo. Well, pare, sa isang banda pare, no, medyo nasa dehado itong Meralco Bolts, no, na hindi maglaro si Newsome. Kasi pare, si Newsome ang pinakayan. Pagaya ng sinabi mo, okay, siya yung pinaka-sentro ng depensa eh. Kaya nga even sa
when he is a part of the national team, pang-depensa yan eh. Di ba? So the more na, kaya yung Meralco minsan, they try on playing defense eh. Dahil nandiyan si Newsam, nadadagdag yung ibang mga players. Ngayon, itong nangyari sa kanya, malaking malaking dago para sa Meralco, considering na for them to be able to win and stay alive is to talagang taas ang pangandang depensa. They cannot go head-to-head sa opensa with this powerhouse TNT na loaded with the offensive firepower like sa Octana, Nampata, Heading, di ba? Misa-misa si Williams, di ba? Marami, Pogoy, daming pinanggagalingan eh. So, kailangan dumipesa. Ngayon, nabawasan ng isa and mahirap ipilit. Although yung PRP, di ba? Ako nagagawa nag-ano rin ako ng PRP. Yan yung natatawag na placement, tama ba? Rich plasma. Di ba? Na treatment yan, no? Pinapabilis lang pare yung yung treatment yan. For example, conservative way. In a conservative way, you have to rest your injury man ng mga 10 days. Pag nag-PRP ka, baka mabatang mo sa 6 days, 6 days. Pero ganun pa rin. Medyo it needs time to heal. Ito, siyempre, 2 days lang ang diferensya. Baka ma-aggravate pa. Imbis na makatulong, baka lalo pang kasama. And ito ang lagi ko sinasabi, pare. Ito, alam mo rin to. Di ba, minsan pag meron kang injury at yung tao hindi naman alam, pag nasa loob ka ng court, they expect you to play the way they see you play. Ito yan. Ngayon, hindi nila alam. Minsan, may mga players na dahil sa pagmamahal sa team, naglalaro, hindi sila 100%. So, limitado yung galaw nila, yung nakikita mo tayo, limitado. Nakababash ba't ganyan yan? Ba't ganyan maglaro? Di ba? Hindi nila alam na talaga mayroon lang dinaramdam na injury pero gusto maglaro. So, sinasabi ko sa aking mga players, nung nagkucoach ako, hindi kayo 100%. Huwag na kayo maglalaro at baka mamaya, okay, maging liability pa kayo sa loob ng court. Di ba? Yun ang isasabi. Pero, okay, sa isang banda pare, ang daming storya na wala yung star player na nanalo ng team. Pare, team na lang namin yung Presto against you, Pure Foods. Wala si Alan Kigdi. Oo, tawa. Diba? Tapos itong De La Salle who won the UAAP Championship. Di ba na-injury si Amos? Na-injury si Baklaan. O, di ba? O, nasan sila? Nag-champion pa rin. O, di ba? So, wala pa rin imposible. Kaya nga sinasabi ng mga Pinoy, pilog ang bola, 5 pa rin na naglalaro sa loob ng court. Iyan, talaga naman, pare, namimiss kita. Sa mga... pare, totoo yan, agree ako dyan. Pero kung kamong tanong ng mga katalakers natin, it's a big setback. Bakit kamo? The loss of si Chris Newsam, nung naglalaro nga yan, talagang halos... yan ang focal point ng atake nila. Ngayon, mawawala pa. Ang load ngayon, napakalaking load nito kay CJ Cancino, Chris Banquero, at saka kay Bong Quinto. Ang laking adjustment do sa tatlo yon pare, na mawawala to si Chris Newsam. And ang kalaban mo, TNT. Nako pare, kung ito, ako, nakikita ko tong TNT, nothing but the finals. Ito, ako malakas pare, stock, loaded, full house, ika nga, very dangerous team. Ito ang pwede bumangga sa San Miguel at saka Ginebra. So it takes so much effort pare to beat TNT. So sa akin, I hope makabalik si Chris Newsam. Pero siyempre, kahit siguro in whatever capacity pare, kung kailangan nasa bench siya just to dedicate the game, it can be the other way around. Baka ma-inspire yung mga players. The more that they will work harder dahil si Chris, alam nila, disabled or handicap, pilay. Pero we'll see. Sana makita natin for the benefit ng mga katalakers. Yeah. Tama yan, pare. Tama. Alright, pare. Let's move on, pare. Sa ikatlong topic natin, JD Kagulangan. Kwentong injuries pa rin, pare. Babalik na raw sa Pilipinas matapos magtamo ng injury. Ito naman pare sa ating pangatlong talakayan, naging mainit na diskusyon ngayon online ng kalagayan ni JD
kagulangan matapos ang kanyang napakababahalang knee injury sa 82-80 na pagkatalo ng Suwon KT Sonic Boom kontra Wonju DB Promi. Marami sa ating mga katalakers ang nabahala na makita siyang bumagsak sa court at ilabas sa stretcher. Lalo't ayon sa kanyang coach ay may narinig siyang umanong pop. Parang tumunog na doon sa tuhod, sa lateral knee ligament at hindi maganda ang paunang assessment. Para sa ilang katalakers natin, may mga nagsasabing na ang ganitong klase ng injury sa isang player ay paniguradong na bibitawan ng koponan. Para sa kanila, diretso PBA na lang ang magiging sagot ni Kagulangan kung sakaling makarecover ito sa nasabing injury. Sa kabilang panig naman, may mga fans na naniniwalang dapat munang hintayin ang full medical evaluation at bigyan si JD ng pagkakataong ipagpatuloy ang kanyang KBL stint kapag pinayagan ng mga doktor. Kaya naman pare, ang tunay na tanong, babalik na nga ba sa Pinas si JD Kagulangan o lalaban pa rin siya para manatili sa KBL sa kabila ng injury? Yan pa rin depende sa gravity ng injury, no? Well, tinitingnan niya sa MRI, pero minsan pag wala pang MRI, pag yung sa unang na ano mo yung pare, may tumunog daw. Pare, may nagpop. Kaya May nga, tumunog. may nagpop nga eh. Pag yung may gano'n may nagpop, parang ano yun eh. Sign na medyo, well, grabe. Kasi may nagpop eh, diba? Alam mo naman yan eh, di ba? Pero siyempre, titingnan pa natin kung ano nangyari. Pero siyempre, JD is playing there not as a local but as an import. At alam mo naman, even here, dito sa ating PPA, wherein we had conferences na meron tayong mga imports. Pag ang import nagkaroon ng konting injury, di ba? Kahit injury na, hindi siya makakalaro for how many games, pinapalitan eh. Di ba? So, nasa management yan kung how they will deal with it, kung talagang bibigyan pa ng chance si JD. But I think lang, I may be wrong na baka injury, it will, pangailangan, it may need a long rest period, di ba? Kasi paano pag long rest period tapos ongoing ang liga? Paano yun? Di ba? Baka mamaya mag-suffer ng gusto yung and yung team, and also paibalik pa ba niya yung dati niyang galaw? Well, siyempre, for sure, with the help of therapy and rehab, mababalik at mababalik. Pero siyempre, pare, mayroong prerogative ang management, di ba? Sa dami ng mga Asian players around Asia, baka lang, sana hindi, na kumuha ng iba. Doon naman talaga nangyayari sa mundo ng basketball when you're playing as an import. Ayos. Pare, ito, para kay JD Kagulangan, get well soon. Medyo mabigat yung karamdaman na yon. Pag may nag-pop, may pop sigurado, may napunit or may napatid. So, dalawa lang yun. Ewan ko kung saan nangyayari yon. So, wag natin pangunahan yung ng doktor kasi yun ang muna ang dapat maging basis natin. Huwag tayo mag-speculate, mga katalakers. Pero sa lahat ng atleta sa buong mundo, dito sa Pilipinas, PBA, Amateur, Mapa College, health is wealth ang sa amin eh. Ang buhay ng mga manlalaro is ingatan ng katawan. So, ang first and foremost priority na mangyayari yan is yung health muna niya. Paano niya i-address, paano kung ooperahan ba, or magpasan ba siya magte-therapy doon sa lugar ba niya, sa country na kinaroroonan niya. Kasi yun na munang isipin niya, yung game, kalimutan niya na yun eh. Ganun na mangyayari, hindi niya na iisipin ang game, hindi niya na muna iisipin kung makakapirma ba siya, uuwi ba siya. It's yung muna. He will take it kung ano yung sabi ng doktor. Ang mahirap kasi sa gwardiya na posisyon, ang bread and butter nila yan is yung speed, quickness, agility. Quickness and agility. Yun ang pinaka-main asset ng mga gwardiya. Pag ikaw, operado ka, your surgery, may operado ka, mahirap. Kailangan full recovery, hindi pwedeng kalahati dyan. Yan ngayon yung ina-address nung topic natin nakaraan kay Chris Newsome. So, ang first and foremost, it will be yung idadiagnose niya. Tapos,
Kung kailangan ng surgery, surgery, recovery, then therapy. Ito po, hindi po weeks to, hindi to buwan. 6 to 8 months ang pinag-uusapan dito. Depende sa gravity ng injury. So, ganun na po muna ang mangyayari dyan. I hope hindi ganun kagrabe, pero dasal na lang po natin. Dasal na lang po natin yung kay JD Kagulangan. I'm sure hindi lang physical po ang problema nito, may emotional din, psychological din po to na mararamdaman. Yes, tama yun. Get well soon, JD. Alright, okay pare. Bago tayo pare tumawid sa huling topic mga katalakers, mag-commercial muna tayo at magbabalik ang Sport Talakan. Tayong mga Pilipino, sports-minded. May mga atleta tayong tumatak at patuloy na gumagawa ng pangalan sa mundo. Manny Pacquiao, Carlos Yulo, Alex Yala, bukod pa ang talaga namang pakitang gilas ng mga basketballista, volleyball players at iba pang atleta ng bansa. Assist, rebound, foul at spike. Ilan lang yan sa mga hit na salita sa mga balitang sports. Hayaan niyong dalhin namin kayo sa mundo ng pampalakasan. Dito lamang sa Sports Now. Ako si Zeus Valdez. Sports Now. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports, tulong. Pistang puno ng kulay, saya at tradisyong kakaiba. Mga kaabante, biniray na! Tuwing Enero, hindi lang mga tao ang may OOTD. Pati bangka, naka-dress up. Astig! Hindi ordinary. Tradisyong may kwento, tradisyong may puso. Viva! Viva! Viva, Señor Santo! Buhay ang kalye at ang entablado hanggang sa baybayin ng karagatan. May kantahan, may sayawan. Isang makulay na pista ng pananampalataya, pasasalamat at gabay sa bawat Romblomanon. Kaya sa saya tradisyong tunay na atin, dito sa Romblon, di ka mabibitin. Sa puso ng bayan, iisa ang sigaw ng madla. Hala sige, biniray na! Kaabante, anong gusto mo pang malaman? Tutok lang dahil sa Fiesta Files, lagi kang may bagong kaalaman. Nagbabalik ang Sport Talakan. Ito para sa ating ika-4 at huling topic. Fans, wala nang tiwala sa kakayahan ni Trae Young na buhati ng Washington Wizards. Parikoy, para naman sa ating huling talakayan, umiingay ngayon sa social media ang diskusyon kung may kakayahan nga bang buhati ni Trae Young ang Washington Wizards matapos ang kanyang blockbuster trade mula sa Atlanta Hawks. Para sa maraming katalakas natin, mabigat ang kanilang duda dahil galing si Young sa injury. Bumaba ang kanyang averages ngayong season at matagal na rin naghihirap ang Wizards bilang koponan. May nagsasabi rin kahit elite playmaker si Trae, kulang pa rin ang Washington sa sapat na supporting cast para makagawa ng tunay na igay sa Eastern Conference. Sa kabilang panig naman, pinagtatanggol siya ng kanyang mga supporters at binibigyang diin ang kanyang all-star resume, pagiging all-time assist leader ng Hawks at ang kanyang kakayahan na baguhin ang opensa ng kahit anong koponan. Sa gitna ng debating ito, ang tanong ngayon pare, kaya bang patunayan ni Trae Young na mali ang kanyang mga kritiko at buhati ng Washington Wizards tungo sa mas maliwanag na kinabukasan? Pare. Yes, ito naman. Kaya pa naman kaya na siyempre injuries happen. Pero injuries happen to the best players kahit saan man, di ba? Pero nakakabalikan. For example, si MJ, di ba? Sana natin yung threatening Achilles injury niya, tapos na siya. Pero pagkabalik niya, di ba?
gumanda ang kanyang performance. Ngayon, ngayon dito kay Trae Young, siyempre nakita na bumaba yung kanyang production. Hintay-hintay lang kasi darating pa rin na makaka-recover. Gaya na nabanggit natin yan, may psychological din yan eh. Hindi lang man lahat sa physical yan nakukuha. Ngayon, isa sa makakatulong is yung support din naman. Siguro, it's time para bigyan siya na tamang support. Although magaganda na may current mga teammates siya. Pero kung gusto nila talaga umabot sa kanilang gustong ma-achieve, bigyan siya ng able na supporting magdagdag ng isa o dalawa na matibay. Kasi yung iba naririnig natin, kailangan ko ba, bisa naririnig natin si Golden State, kailangan si ganun, si Lakers, kailangan si ganun, di ba? Pero wala tayong narinig sa mga ibang teams eh. At gano'n may samantalang ibang mga teams mas kailangan nila na magdagdag kaysa kay Lakers o kay Golden State para mas umangat sila. So siguro yun ang masasabi ko. Okay, hintayin nila pagkababalik ni Trae Young. Okay, at siyempre dagdagan naman ng mga talagang masusuporta para ma-achieve nila kanilang mithiin na maganda ang itakbo ng kanilang team. Yun, pare. Grabe itong mga balita natin sa puro gwardya. No? Oo nga. Alright, sa akin pare, alam mo na, syempre like any other team, they need a good supporting cast. Hindi lang kaya ng gwardya ito, pare. It takes a collective effort sa mga players. Hindi na uubra ngayon yung big three, pare. Kailangan yung big five. Bench dapat yan, big bench. Oo, big bench. Kailangan ng matinding suporta kasi kung si Trae lang, nako, kung si Steph Curry nga, inaabangan, pinaghahandaan. Diba? What more yung Washington Wizards na talagang medyo matagal na rin hindi napupunta sa playoff. Yun, pare, yun lang. Ano? Okay, pare. Yes, pare, go ahead. Yeah, pare, bago tayo magpaalam sa ating mga katalakers, bigyan muna natin sila ng konting kaalaman sa mundo ng sports. Yun. Yun pare, para sa ating sports word of the day, para sa ating sports playbook, tatalakayin natin ang salitang outlet pass. Yan pare, ano ba ang outlet pass? Naku, siyempre pare, yan ang mga madalas kong ginagawa. Alam mo naman, pagka-rebound. Hindi mo naman pwede i-dribble yan, siyempre. Diba? Siyempre, outlet pass, pare. Ano ba ang outlet pass? It's just a quick pass, coming to relieve pressure and start an attack. Yan, normal yan sa basketball. Ang outlet pass kasi, pare, it is galing yan lagi sa isang possession. Pagkagaling sa rebound, normally sa rebound, sa steal, na mag-uumpisa ng fast break. Yan. Normally, ang defender will secure the rebound. Instead na i-dribble, siyempre, kasi siyempre mas mabilis ang pasa sa kaysa sa takbo, ibibigay ko agad dyan sa gwardiya o kaya sa forward. So, yun ang normal na outlet pass na tinatawag. Yun pare, no? At madagdag ko lang, tama yung mga sinasabi mo, meron kanya-kanyang mga area para sa outlet pass. For example, sa gwardiya, no? Ito para sa ating mga katalakers, sa mga coaches. Okay, pag na-secure na ng big man yung rebound, okay, the outlet pass, okay, yung position, yung area outlet pass is malapit doon sa big man. Siguro mga from the foul line extended, okay, hanggang block, hanggang doon. Kaya nakikita kagad nung big man yung kanyang papasahan. And maingay yung mga tao, maingay. May mga nanonood, sumisigaw ka ng outlet. Okay, para alam ko nasaan papasahan. Ngayon, kung outlet ka na tumatakbo, patakbo ka ng patakbo, palayo ka ng palayo, that's a risk. Baka mas still pa yan eh. Kasi minsan nakikita ko, no, nagko-commissioner ako, minsan yung outlet na tumatakbo, ang outlet papass break eh. So and it's going to be a long pass na very risk, no, na maagaw. So dapat yung mga outlet pass, kaya nga sinahin mo kanina sa yung explanation, it's a crisp short pass, abilis to start an attack, doon pa natatakbo. Okay. Well, minsan merong nag-leak out, libre-libre,
Birang mangyari yun. Pinapasa agad ng overhead pass nung pagka-rebound. Nakita yun, pwede yun. Pero to start the run sa team, kayo na magsisimula sa guardia, yung guardia dapat nakikita nung big man. Okay? Minsan nga pare, denied yung guardia, itatakbo pa, itatabi kukunin sa big man para i-handoff. Diba? Yung mga ganun eh. Okay, kaya nangyayari sa isang outlet pass, ang importante dyan, okay, yung distansya between the rebounder and the receiver. Kaya yun ang maganda sa outlet pass. Yan, Okay? pare. Magdadagdag lang ako ng konti, pare. Yung outlet pass, ang tanong, paano kung yung sinasabi mo nga, denied yung papasahan, yung wing o yung guard, yun, ikaw, pwede mong for example, heavy traffic na rebound mo. Hindi mo makita, you can dribble it out, papalayo to have a better view ng papasahan. Ngayon, kung crowded, walang pumaplas, walang pumupunta sa bola, pwede kang pumasa ng lead pass sa guard. Especially ito, medyo konting may advance to ng konti. Pwede yung pasa ng lead pass ang guard, tatakbuhin ng guardia yun. In such a way na yun, kaya niyang abutan yung bola. Yun. Okay. Ako ganito ginagawa ko, no. Meron ako sa team ko, ganito ginagawa ko. Pag yung tumatakbo na first option, yung mga forwards, yung mga 2 and 3, tingin muna. Okay, pag nakuha ng guardia na outlet, takbo. Ngayon, pag pagdating mo sa middle line, sa mid-court, at hindi pa natatanggap ang guardia, balikan mo, baka nahirapan ipasa. Yun. Pwede ka maging second outlet pass. Yun, yan safety tip yun. Para kay Mr. Cool. Alright, good. Alright. Ayos tayo, pare. Okay, pare. Ngayon, pare, dumako naman tayo sa isang ating mga usapin na may kinalaman sa mga nangyayari sa mundo ng basketball. Ito ang ating tinatawag na blind item. Oo, naku. Sige. Pakinggan natin yan. Okay, pare. Pare, ayon sa ating paru-paro na napadapo sa isang harapan, sa isang usapan. Meron daw isang team sa isang professional league na namamangka sa 2 ilog. Okay, paano nangyari? Apparently, may kinausap siyang isang coach na mag-handle sana ang kanyang team. Okay, sa susunod na liga, na tournament. Okay, at nagkaayos na. Then, sabi ng ating paru-paro, biglang may kinausap daw na isa pang coach na baka gusto niyang mag-coach doon sa team na yun. Okay, ang ginawa daw sa isang coach, pinag-submit ng lineup. Okay, then yung coach, sa pag-submit ng lineup, inaasahan niya na siya na. All of a sudden, huli nilang pag-uusap, temo na. Teka. At baka mag-leave of absence daw for this coming, for the next year. Next year's tournament. So, masama loob nung coach at baka hinanapan lang siya ng mga players na gustong ipagdagdag dun sa team. Ito sinasabi kong team na namamangka sa 2 ilog. Ngayon, naku, grabe naman yun. Pagkatapos maibigay yung mga posibleng lineup, ninakaw lang yung idea, pare. Parang ganon. Naku, pare, parang nangyari sa atin yun, Oo nga pala. Hindi, pare, alam mo na, ang daming, pare, sa totoo lang, hindi lang naman dyan, ang daming nagbalasahan din ng mga coaches ngayon. Pero, nevertheless, marami ring siyempre alam mo mga team owners ngayon naghahanap talaga ng biglaang resulta pare sa any league. Hindi na talaga kamong wala na yung chemistry issue. Hindi na pinag-uusapan yung chemistry issue. Basta nakita nila panlaban, aabot mo to sa ganito. Pag hindi type ng mga may-ari yung materialis mo, balasa agad. Kaya sa parehong coaches pare, sa paro-paro mo, may the best coach win. Ganun na lang yun. Yes. So, at syempre, ay sa paro-paro ko, itong team na to, nasa bandang norte
Bantang Norte. Aba, ayos. Okay. Ay, ano ba yan, pare? Big budgeted team ba yan? Or ano lang yan, pare? Guest team lang yan? Parang gano'n, nagre-renta lang o ano? Isa sa mga pandiin yata to, isa sa mga big, sabi niya, isa sa mga big weeks. Okay? Oh. Yeah. Aba, ang sarap. So, kayo mga katalakers, hula-hula na lang. Oo, pare, i-text nila sa susunod na ano natin, na show natin para malaman kung masabi nila kung sino nga yun. Alright, pare, batihan na tayo. Yes, pare, andito nga, kaya sabi dito ako sa Malabon, gusto kong batiin, no, yung mga, kaya City Development Unit staff, no, na sila in charge dun sa pinagko-commissioneran ko natin, yung Malabon Sports Fest. Okay, sila yung mga organizers. No? Andiyan si Ivy de la Cruz, yan, Nina De Jesus, Mean Chu, Micaela Fabian, Jello Estoquia, si Ma'am Len Gabriel, at siyempre ang OIC, okay, ng CYDU, si Mr. Alan Miranda. Maraming salamat sa suporta. Yan. Yun. At yan ang episode natin ngayong Lunes. At syempre, shout out para dito sa ating technical team. Clyde, Brian, Mayton, Sir Ogie, Jaime, Joseph, Fred, Sam, at Sir Alec. Ayun. At magkita-kita po ulit tayo mga katalakers sa Webes para sa mga maiinit na sports issues. Dito lang yan sa Sport Talakan. Dito sa DWAR 1494.